Dahil nga malapit na naman ang civil service exam, naisip ko na mag-recommend sa'yo ng 3 brand ng ballpen na pwedeng-pwede mong gamitin kapag magtitake ka na ng civil service exam. Kapag ginamit mo ang alinman sa mga ballpens na to, magagaranti ko na mababasa talaga siya ng Scantron machine at kapag syempre tama yung mga sagot mo, ay papasa ka talaga sa mismong exam. Bandang dulo ng video na to, sasabihin ko rin sa'yo yung mga ballpens na hindi mo dapat gamitin or bilhin dahil masasayang lang yung pera mo at masasayang lang lahat ng pinaghirapan mo sa pag-take ng exam. Kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to keep on watching. Let's begin. Unahin po natin ang sikat na ballpen na ginagamit at hinahanap ng karamihan sa mga magti-take ng civil service exam dahil ni-recommend lang naman ito or ito mismo yung ginamit ni Miss Laika Maravilla nung nag-take at nag-top siya sa civil service exam nung nag-take siya nung exam na yon. So, ito po yung Faber-Castell LV7 0.7mm. Ngayon, hindi ko siya ginamit personally, pero nung nag-take po ako ng civil service exam back in 2019, Faber-Castell din po yung ginamit ko, yung SpeedX, pero hindi na pala siya available ngayon, parang phase out na siya, hindi ko na siya makita. Yun din yung purpose ng bakit gumagawa tayo ng updated na video. Ang nagustuhan ko dito sa ballpen na to is that 0.7mm din ang thickness niya, kagaya ng thickness ng ginamit kong ballpen before. Ibig sabihin, mas makapal po siya kumpara doon sa 0.5mm lang ang thickness. At kiniklaim din ng ballpen nito na smooth yung kanyang pagsusulat. Ibig sabihin, smooth. Hindi ka mahihirapang magsulat dahil smooth siya, di ba? Next na nagustuhan ko dito sa ballpen na to ay kiniklaim nito na smudge-free siya. Ibig sabihin, hindi siya kagaya ng ibang ballpen na kapag nagsulat ka ay nagtatae. Lalong-lalo na doon sa mga kaliwete kagaya ko dahil kapag nag-shade tayo ng circle, parang, di ba, nalalagyan ng ballpen or ng ink yung ating dito. Tapos, ang ending, kumakalat siya sa ating answer sheet. So, hindi siya maganda, di ba? Pero ito, smudge-free siya, ibig sabihin, hindi siya magkakalat, hindi siya magtatae. So, perfecto para sa mga kaliwete or even kahit doon sa mga right-handed. Ngayon, another thing na nagustuhan natin dito is that mataas yung luminosity nito or mataas yung intensity ng brightness niya. Ibig sabihin, mababasa po talaga siya ng Scantron machine kapag chinek na nito yung ating test paper. Ayun. So, kung interesado po kayong bumili nito, meron po tayong ganitong ballpen sa shop po mismo namin. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba dahil nagkakaubusan rin po ng stock. So, make sure na meron ka na ng at least 1 to 2 pieces. Ang next ballpen naman natin ay ito. Ito yung Panda ballpen na 0.5mm ang thickness. Karamihan sa inyo or parang kahit saan naman yata merong ganito, hindi ka mahihirapang makahanap ng ganitong ballpen dahil available siya anywhere, kahit sa probinsya, etc. Ang kagandahan sa ballpen na to ay murang-mura lang po siya. Ibig sabihin sa halagang 7 to 10 pesos, meron ka na agad ganito. Ang downside lang nito is that nagkakalat siya, nagtatai siya, hindi siya smudge-free. Kaya kung ikaw ay left-handed, I suggest na ito na lang yung gamitin mo. Pero kung right-handed ka, okay lang na gamitin ito. At syempre, mataas din yung luminosity nito. Therefore, mababasa talaga siya ng Scantron machine. Ang last ballpen naman natin, ito yung, hindi pa dumarating yung orders namin, pero ito pong ballpen na to, ito yung Deli Arrow Q23BK, 0.7mm din yung thickness niya. Di pa kasi dumarating yung order namin. Ginagamit po namin ito as freebie sa mga libro at practice test booklet ng mga bumibili sa amin. Pero napansin ko po na sobrang ganda ng quality ng ballpen na to dahil affordable lang din siya. And at the same time, 0.7mm din ang thickness, which means makapal siya. And at the same time, mataas din yung luminosity niya. Ibig sabihin, mababasa din to ng Scantron machine. Hindi ito yung pinagbabawal na ballpen. Tsaka, syempre, smooth din yung pagsusulat, smudge-free siya.